magandang gabi. Welcome back po uli sa Batang Mamay Vlog. Tuturo na naman paano maggawa ng lure na pusit. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan guys, siyempre gagamit tayo ng UV resin saka yung ating flashlight. Ito po yung ating materialis guys. Ayan. UV, ayan, gamit din tayo ng yan. Gumawa na ako ng ating mga crystalite saka yung pampakintab. Akin na siyang ginawa na para hindi masyadong boring ang ating magiging video at talagang mahirap din naman magtanggal ng ano. Yan ang gagawin natin. Ito sa oxygen pa lang hose na ito. Kakatin na natin ang ating magiging lure na pusit. Ayan. Video katan nyo lang video papuit niya yung gagawin nating pinaka parang kaway niya. Ayan. Inyo lang ang gupitan, bawasan para medyo malambot. Ayan. Ayan. Siyempre guys, ito po yung ibabagi kong video ngayon. Sana makatulong din po sa tulad kong mga ngawil. Pero sa akin lang, naibenta ko na yung bangka ko. Kaya ngayon, dahil nagbukid ako, napapabayaan. Pero talaga mahilig talaga ako sa pangangawil guys. At 4 years ako ang nagbasnig. Kaya lang ako tumigil muna. Nagbukid. Pero ayun, minsan minamalas din nga sa bukid, sala. Kaya ngayon guys, kaya pala po ako gumawa ng mga gantong lure. May pa-order po pala ako ng 100 pieces. Ayan, ang gamit natin yan. Sa mga baonan, pwede po yan. Ito po yung gagawin natin na kanyang pinakapalikpik. Ayan, siyempre kakatin natin. Kasi mahirap din namang pagka nabuo na bago nyo siya kakatin. Kailangan may susukat mo siya. Yan, tulad yan, susukatin natin. Yan, kung hanggang saan siya natin katin. Ayan. Ito guys, gagamitan po pala natin ito mamaya ng kulay. Pwede siguro sa iba, pwede pintel pen. Sa akin naman parang yung ano lang sa mga bata galing din sa Shopee. Sa yung bata, inram ko muna. Ayan guys. Ayan o. Ayan. Para buo na siya. Ayan. Kasi mahirap guys, sabog nakatali na tapos gagawa ka pa ng ganun, isusuot mo. Minsan nahihirapan. Nadi-deform yung ating gawang lure. Ayan, sa paggagawa guys, talagang kailangan medyo may patient ka rin dito kasi medyo makutingting. Mahirap pag maliit. Ayan o. Yun. Ayan guys. Yan ang kanyang pinakapalikpik. Yan. Okay na. Tatanggalin po natin muna. Ayan. Medyo medyo ulangan ng pagka iwa para sumiksik siya paloob. Kasi ang gagawin po natin, tatalian po natin yan mamaya. Mahirap kasi pagkapantay doon sa dulo. Hindi siya mahagip ng tali. Hindi maipit. Ayan, binawasan ko nga guys para medyo matulis-tulis siya para hindi masyadong masagal pag pinalian na yan. Ito po ang gamit natin na isa sa oxygen. Ayan. Ito na guys, atin na siyang ipapasok dun sa butas ng kawil sa ating hook. Ayan, babasahin po natin para ayan, may dala akong tubig. Ayan. Babasahin po natin ang mga crystalite para mag-ipon-ipon, hindi siya pupasok. Ayan. Yan, hahagutin nyo lang siya para magsama-sama yung ating Ayan, papasok natin. Ayan. Pasmado na ang inyong mamay. Ayan. Ayan, may sumalang isa. Ayan, pumasok din. Ayan. Ayan guys, siyempre guys, yan. Tutupiin lang po natin yan. Ayan. Ayan. Ayan guys, tapos tatalian po natin. Ang panali guys, pwede na rin siyang crystalite. Yan. Wag lang masyado siya nating batakin kasi napuputol. Ayan, ang ginawa ko palang pantali yun, yung pampakintab. Ayan. Tatalian lang po siya natin. Ayan. Huwag lang masyadong paigtingan kasi yan naman guys mga kamamay lalagyan naman natin siya ng UV resin. Titigas din po yan. Ayan. Nylon pwede rin.
Pero hindi na ako gumamit pa ng nylon kasi wala akong nylon na mali. Yan ang gamit natin. Yan. Tutupiin nyo lang siya. Yan. Isasama nyo na lang din siya sa ating mga kristalit. Yan. Siyempre bago po natin ipapasok dun sa sa hose natin, lalagyan po natin ng yan, UV resin. Yan. Bago natin ipasok. Ang gamit po pala natin na hook, medyo maliit ito. Number 16 po ang ating gamit. 16 tama. Yan, lalagyan po natin siya ng UV. Para pagka naipasok na sa loob, may kapit din sa ating sa ating hose. Nasa sa inyo guys kung anong mga kristalit ang gamit. Ang gamit ko lang dito ay pula at puti. Tapos sinamahan ko ng pampakintab na kulay puti din siya. Kasi ang atin naman pusit, alam naman po natin nagbabago-bago ng kulay yan. Yan. Pero mostly ang ating pusit ang kulay niya pula o ma-orange yan. Yun, ilalagay po natin yung ating palikpik niya. Yan. Yan ginagano ko guys. Kasi mahirap pag nalagyan na pa natin ng UV resin bago kayo gagawa ng yung kanya. Putulin natin yung siyang labis na pinatali at itatali din natin siya uli. Yan ang ating gawing panali. Yan. Yun. Ayos din siya. Nylon ha, pwede rin. Pinakamaliit. Kasi transparent naman po yun. Nasa sa inyo, sinulid, pwede din. Ayan, pero sa akin, yun na lang gamit ko yan. Basta kung anong nasa harapan ko, pwede rin siya. Kristalit, pwede rin po yun. Ayan. O, ayan na. Yun. Siyempre, bago natin, lalagyan siya natin ng ayun, yan. Tatanggalin po natin yan. Ayan. Yan, doon po sa mga gustong matuto, lahat ng materialis po natin ay, ayun, nilawan ko na nga pala siya ng UV light natin dahil nung nilagyan natin siya sa loob ng bago pinasok, may UV resin na siya. Yun, iilawan lang po natin. Ayan. Ayan po, ganda ng niya, kulay niya. Ayan. Ayan na. Ayan guys. Ayan, sumabit pa nga. Yan, aayusin natin kasi paglagay mamaya, lalagyan kasi ng UV resin natin yan, mahirap na sa kuhanin pagka tumigas. Dapat align natin. Yan, lalagyan natin siya ng UV resin para pumasok sa loob niya. Kasi hindi po lahat na nagkaroon ng UV resin yung nilagay po natin kanina. Kasi mahirap din naman po na sobra ang ating UV resin na ilalagay. Mahihirapan tayo pagpasok. O pagpasok po natin ay masasayang lang, tutulo ang ating UV glue. Ayan. Nice na. Ilawan natin. Ayan. Ayan po. Ayan. Medyo matigas na siya. Asa ngayon guys, ayan. Lalagyan po natin siya ng kulay. Ayan, ito po yung ginaganon ko. Ayan. Hindi mo siya pintul-pin Ayan. Pinulayan po siya natin ng ayan, kulay pula. Maganda po itong pangkulay. Ayan. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong pulang-pula. Para kita po yung loob niya, yung medyo makintab. Kasi pag once na sobrang pula siya, ay masasaraduhan natin yung mga nilagay natin mga kristalit tsaka yung papakitab sa loob. Yan, ito lang ang ginamit ko. Light lang ang pagkakulay niya, hindi siya yung colorful. Kasi pag colorful siya, matatakpan ng loob ng ating pusit. Yan. Medyo maaninag pa rin yung ating
palitan natin ang kulay. Ayun guys, pag gumanda ng kulay ng ating ating pusit. Tapos siyempre patutuyuin po natin siya ng ilang minuto. Ayan, lalagyan po natin siya ng ating 3DI. Ayan. Ang gamit ko pala po ngayon, dahil maliliit po ang gawa ko, ang gamit ko pala ngayon 3mm lang na 3DI. Ang gamit natin medyo magkulatin kasi tatlong klase po yung pag na-order ka sa Shopee, tatlong klase po ang mata. May kulay medyo dilaw, pula at itim. Ang gamit ko pala ngayon ay yung kulay pula. Kasi mostly naman na yun ang ating kulay ng ating pusit. Ang gagawin pa pala natin ngayon ay yan lang, 5 cm lang po ito. Maliit lang, pwede itong pang casting, pwede pang papaltok. Pwede ito sa sa ating mga muslo, talakid, tulingan. Hindi na kayang pwede na ating hook, medyo may kalakihan na. Kaya po ito kahit na halos 5 kilo isda. Kaya siyempre lagyan po natin sa kapila. Ayan guys, medyo makula-kula na magkamala. Ayan. Ayan. Align lang natin ng ayos. Baka mamaya ay medyo tagilid, hindi pantay yung mata. Bago natin lagyan ng UV. Ilawan natin. Ayan mga kamamay, nasa sa inyo po yan kung anong gagamitin nyo. Pwede rin ng petal pen. Ayan, babalutin na po natin ang UV. Unahin natin dito sa bandang quit nya. Pero baliktad ha, akala mo ulo yung nasa pero sige, simple alam naman natin ang pusit dito ang yari sa jam pusit. Ayan guys, lalo siyang gumanda ang kulay nung nalagyan po natin UV. Ayan po, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe po at papindot na rin po ng ating notification bell para po updated po kayo sa ating iba pang video. Ayan guys, pupunuin natin ng UV resin. Pero siyempre hinay-hinay lang paglagay natin kasi pag makapal natulo po yan, nababa. Kaya minsan yung pagka tinatagilid-tagilid ko yan, ginaganyan-ganyan po. Yan, ilawan natin. Ayun. Oh, ganda na po ng kulay niya. Kaya yun po ang ginamit kong kulay. Padalaw ko po ng gawa po ito. Magandang kulay siya. Kita yung loob. Ayan. Nag-try po kasi ako ng isa pang gumawa. Hindi ko lang pinakita sa video. Yung ginamit ko pala naman po ay yung Cutex. Super siya katingkad. Halos nasarahan yung matakpan yung loob ng ating pusit. Ito ang pinaka magandang na pili ko. Kasi kita pa rin siya ang loob. Medyo makitap-kitap. Ganoon naman po sadya ang ating pusit. Medyo nagbabago ng kulay. Ayan. Lalo na mga kamamay, pag nasa tubig ito, ganda niya tignan. Ayan. Lagyan pa natin. Ayan. Yan, hagot-hagot lang. Yan, silip-silip. At minsan nakikita po natin mayroong nakaumbok, mayroong mababa. Ibig sabihin mayroong manipis. Ayan. Ayan guys, kaya lang gabi ko ginawa po ito. Gawa ng galing pa ako pagtitinda ng fried chicken. Kaya yun, pag sa gabi nagawa ko kasi may pa-order po ako ng 100 pieces. Ayan. Yan guys, sa gustong matuto yan, panoorin lang ang video. Huwag po kalimutan mag-like at i-share nyo na rin po ang ating video. Yan. Yan guys, okay na. Ganda niya na. Siyempre nasa sa inyo po yan kung gaano kahaba ang
in yung buntot. Ayan, kakat na natin ang buntot. Ayan. Ayan, puputulin ko po muna kung gaano siya kahaba. Yan, bago ko naman siya designan. Nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyong cut. Kung gusto yung isa lang na isang cut lang, sa akin po, ginit na ko lang. Binawasan ko ito paikot. Ayan. Pangit naman pag sobrang haba. Kasi baka pagkagat ng ating isda ay laging buntot ang nakahagip. Yung kasarapan lang. Nasa sa inyo po yan. Ayan. Yan. Pag sa tubig naman po kasi ikom na ikom po yan. Pero mas lalong ang ating isda naman lagi siya nakatingin dyan sa katawan ng ating isda. Yan. Okay na guys. Ayan. Tapos bibilad na lang natin siya sa araw. Yan. Ganda na yan guys. Salamat po sa panonood. God bless po sa atin lahat.